Kumustahin ko ang lahat ng mga kakots kung saang sulok man kayo ngayon roon. Sana nasa mabuti po tayong kalagayan at malayo sa kapahamakan sa lahat ng mga OFW sa buong mundo kung saang sulok man kayo ngayon roon. Sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan at pinagdasal ko po kay Master na hindi po tayo magkasakit dahil ang katawan lang po ang puhunan natin, no? Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na nagpatuloy nga nagsuporta sa aking channel. Mega love shout out sa inyong lahat at pindot na lang ang kulay pula, no? Mga baguhan sa aking channel, yung kulay pula para makasubscribe kayo at itong vlogger nyong bulol ay patuloy nga magbigay ng advice sa mga gusto pang magnegosyo, no? Aking experience sa pagninegosyo at magpagdaanan ko pa ay talagang isi-share ko sa inyo para po pag kayo na po ay gustong mag-entrepreneur, gustong magnegosyo, ay mayroon pong kunting makukuha dito sa akin, no? Na ang pagninegosyo ay isa po na para mag-success ka ay kailangan po ay magtiwala ka sa sarili mo. Yun lang po yung ikaw na lang mismo ang magtiwala. Kung hindi ka po pinagkatiwalaan ng mahal mo sa buhay, pamilya mo, kaibigan mo, or barkada mo, no? Sa lahat na malalapit sa'yo, ay okay lang yon. Basta importante yung sarili mo ay pagkatiwalaan mo. Dahil pag ikaw ay mabubuhay pa rin sa nakaraan, lahat ng mga nakaraan na laging na lang paulit-ulit na papasok sa isip natin, ayun po yung nakalagay sa ating isip, no? Hindi tayo nakaalis, ay hindi po tayo mag-success. Hindi po tayo makakita ng magandang future na hinaharap natin. Para sa akin, napakahirap. Pero ang daming failure ang pinagdaanan ko bago ko po narating itong ano ako mayroon ngayon. So dumating sa punto na wala po ako sa sarili ko, no? Dahil po tayo po napunta sa masamang mga bisyo noon. So, hindi ibig sabihin na tayo po ay magkakamali, tayo po ay ma-failure pa ulit-ulit ang negosyo natin. Hindi po ibig sabihin na manatili tayo dyan. Dahil ang failure na ating na pagdaanan, ayun po ay maghubog sa atin. Paano po tayo maging mabuting tao? Paano po tayo maging mabuting negosyante? Paano po tayo? Kasi pag ikaw ay mag-failure na paulit-ulit, masaktan paulit-ulit sa pinagdaanan kong negosyo, mga ilang companies po na aking tinatayo ay ito po nagda-down. Dahil po sa maling kaibigan. Dahil magkakaroon po tayong kaibigan na tataydo rin tayo. May maging kaibigan po tayo na bad influence sa'yo. No? Pero yun ay lahat ay iiyak ka, luluha ka. Pero yun po ay hindi mo kakatakutan. Dahil yun po sila po ay magdadala po paano ka magiging matibay. Yun po yun. Kung mayroong mga problema darating sa'yo, kaya mo po silang harapin yung mga problema na yun. Para sa akin ang problem para sa akin ay opportunity. Dahil bilang isang negosyante, no, mga hindi nakaintindi ng entrepreneur, ang entrepreneur ay naghahanap palagi ng problema, paano po ito solusyonan. Yun po, so kung walang problema ang iyong companies, mong kumpanya, maghahanap ka para isolusyonan mo. Kaya wala pong negosyante, walang entrepreneur na hindi oras-oras sumakit ang ulo dahil problema palaging hinahanap. No? Kaya kung ikaw takot sa problema,
wala pong mangyayari sa atin. Yun ang totoo. Kung anong kinakatukutan mo, kailangan matuto nating harapin ito. Dahil yun po ay magpababago sa atin na bilang tao maging iba ka sa kanila. No, ang dating ikaw na talunan, ang dating ikaw na mahirap, ang dating ikaw na walang makain, ay magbago ito lahat dahil sa pagtiwala sa sarili mo, no? Sa kakayahan mo. Dahil lahat po tayo ay mayroong binigyan ni Master ng katalinuhan. Binigyan po tayo niya ng skills. Ang sa atin lang paano po natin ilabas ito. Kung takot ka na ilabas ito dahil gusto mo ng buhay mayroon ka ngayon, ay wala talagang mangyayari sa'yo. Diba? Kasi sayang yung binigay ni Master sa atin na ito po ay imbis makatulong po tayo sa ibang tao, ito'y na-stranded dahil takot kang gumawa, takot kang musumugal. Diba? Imbis marami kang magagawa sa buhay mo, ano ka makatulong sa mga tao, hindi mo na magagawa dahil patakot ka eh. Hindi ka lalabas kung ikaw ang andyan ka na dahil total, nakakain naman ko sa 3 beses sa isang araw, okay na sa akin. Sanay na tayo sa ganun na comfort zone. Hindi ganun. Kailangan po na maging ang buhay natin ay may halaga. Kailangan po na ang lahat ng buhay natin ay balang araw tayo na po ay makatulong sa kapwa natin. Magbibigay po tayo ng value sa mga tao. Magbibigay po tayo ng trabaho sa mga tao. Ayaw nyo yun? Ikaw ay makapagbigay ng trabaho sa mga tao? Ayaw mo yun na ikaw makapagbigay ng pira sa charity? Ayaw mo yun makapagbigay ka sa community na tulong? Ayaw mo yun? Gusto mo yung ikaw lagi nangingi? Gusto mo ikaw laging umaasa ka sa hingi-hingi ng mga politiko? Umaasa ka sa tulong ng mga tao? Diba? Napakaano yun? Napakahirap kung ating isipin. Mali yun. Dahil dapat tayo ay may marating. Dapat tayo sa ating buhay ay magawa tayong mabuti sa community. Dapat tayo magbibigay ng value sa tao. Dapat tayo imbes may magagawa po tayo para sa ating bayan, para sa ating kapwa. Wala, hindi na natin ginawa yon. Dahil inaasahan tayo ni Master na gagawa. Hindi, kasi takot tayong lumabas kung anong comfort zone natin ngayon. Para sa akin, medyo mahirap talaga mag-entrepreneur, maging businessman. Pero ako'y nagtitiwala sa aking sarili. Kaya kung ano mang narating ko ngayon, ako'y magpapasalamat sa kanya. Dahil hindi po niya pinabayaan na hanggang ngayon minsan manghihina po ako. Pero masabi ko, paano na yung mga 100 na empleyado ko? Diba? Paano sila kung manghihina ako? Kaya masaya ako. Maging malakas. Hanapin mo kung anong lakas na mayroon ka. Hanapin mo. Bumangon ka. Tumakbo ka. Gagawa ka sa sarili mo. Ilabas mo kung anong mayroon sa katawan mo. Dahil mahalay mo, yan po yung paraan po ikaw ay makatulong sa bayan. Yan po ay paraan ay makatulong sa kapwa. Huwag ka nga mamatay sa nakaraan mo. Nakaraan mo na yan. Tapos na yan. Ibahin mo yung mindset natin. Ang mindset natin ang pinaka-importante sa atin. Pag ito ay magbago, mabago na po ang lahat. No, kahit gano'ng kahirap, ay subukan po nating mag-star. Subukan po natin ay maging star sa tingin ng mga tao. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo at sana'y mapulutan po ito ng magandang aral sa mga baguhan sa negosyo. No, sa ngayon ay wala po kayo kung masyado pang experience na masasabi sa inyo. Pero sa mga pagdaanan ko ay sasabihin ko ito lahat pa isa-isa. Para po tayo po ay magising na hindi tayo po mamatay na mahirap. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Ka-Coach Family,
Bye-bye.